Sound. Welcome back sa PS Rewind. Ngayon ay itampok natin ang mainit na pelikula ngayon tungkol kay Michael Jackson. Subscribe for more. Taong 1966, galing sa mahirap na pamilya, maliit na bata pa lang si Michael pero nangingibabaw na ang talento niya sa pagkanta kasama ang kanyang mga kapatid. Manager nila ang kanilang tatay mismo na si Joseph Jackson na sobrang strikto na pinapakanta sila ng parehong kanta ng daang-daang beses hanggang sa maperpekto nila ang performance. Lagi niyang sinisita si Michael sa kanyang mga galaw at pagkanta hanggang sa mapulido niya ito. Hindi sila natatapos hanggang sa mapagod sila sa maghapon. Isang gabi, nagkakatuwa sila sa hapagkainan. Pinangaralan sila ng kanilang ama na sa buhay, kailangan mong magsipag at magsikap para umasenso at umangat sa buhay. At kailangan nyo itong paghirapan ng higit sa inyong makakaya. Pinatayo sila at inabot ang pader ng magkakasama at inanunsyo ng papa nila na ngayon, iisa na lang kayo at tatawagin kayong Jackson 5. Dito na nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Nagpa-perform na sila sa mga gig at tinututukan silang maigi ng kanilang ama. Nagustuhan agad ng madla ang pagtatanghal nila at naghahagis pa ng pera sa tuwa. Pagod na sila pag uwi nila kaya pinapatulog na sila ng kanilang nanay na si Catherine dahil may pasok pa sila bukas. Pero tumutol si Joseph dahil magpa-practice pa daw sila. Madami silang pagkakamali na kailangang puliduhin. Umangal si Michael dahil pagod na sila. Bukas na lang. Hindi nagustuhan ni Joseph ang inasal niya kaya hinagupit siya ng sinturon hanggang sa maglupasay siya sa sakit. Nagkulong siya sa CR at doon umiyak. Bago matulog, mahilig siyang magbasa ng storybooks para maaliw ang kanyang sarili at ginagawa niyang kontrabida sa mga ito si Joseph. Nagpractice ulit sila kinabukasan at patindi ng patindi ang pagka-strikto ng papa niya para lalo nilang mapulido ang kanilang bawat pagtatanghal. Dumadami na ang nagre-request sa kanila at palayo ng palayo ang kanilang napupuntahang stage. Hindi natatapos ang pag-practice at ang performance nila. Walang katapusang pag-rehearse, paganda at sayaw at kinagigiliwan na sila ng madla at umabot na ang kasikatan nila sa telebisyon. Silang tinututukan ng kanilang ama at sa tuwing sumusuway si Michael ay hagupit ang katapat niya para madisiplina sila lalo na ito na ang buhay nila araw-araw at wala na silang ibang opsyon. Lumipas ang panahon dahil sa mahigpit na disiplina at dedikasyon nila, nakaka-perform na sila sa mas malalaking stage at malalaking crowd sa patnubay ng kanilang ama. Kuhang-kuha nila ang pulso ng madla at sumasabay sa bawat musika at sa gininto ang boses ni Michael. Napukaw nito ang pansin ng isang producer na si Suzanne kaya nagpakilala si Joseph bilang manager nila at binigyan siya ng calling card. Kalaunan ay pumunta na sina Michael sa recording studio at pinakilala sa kanila si Suzanne at Gordy na isang music producer. Nasanay si Michael na magaslaw tuwing nagre-record kaya napagsasabihan siya ng ilang beses. Pero nang makontrol niya na ito, sobrang namangha sa kanya ang lahat dahil sa tagal nila sa industriya ay ngayon lang sila nakarinig ng tulad ng kay Michael. Subukan ni Joseph na makialam sa performance ni Michael pero sinoplak siya ni Gordy dahil sila na ang bahala pagdating sa studio. Basta dalhin niya lang si Michael sa oras. Sa tuwa nila kay Michael, pinakita sa kanya ni Gordy kung paano mag-recording, mixing, magtono at iba pa. At tuwang-tuwa naman si Michael sa piling niya. Pero pinigilan na siya ni Joseph dahil nang iistorbo na daw siya. Kaya yumakap muna si Michael bago umalis. Sunod-sunod na agad ang recording sessions nilang magkakapatid at nadadalasan ding magkasama sila ni Gordy at tinuturuan pa siya kung paano ang kalakaran sa music industry at sa media. Kaya bumulusok agad ang kasikatan nila sa buong bansa. Mga interview, nag-release ng album at dinudumog na sila ng mga tao. Masilayan lang sila. Isa na sila sa nangungunang kanta sa buong mundo. 1971, umasenso na sila sa kanilang malaking bahay. Nagagamay na rin ni Michael ang mga bagay-bagay. Nagkaroon na siya ng alagang daga na tanging kaibigan niya daw at kausap niya kaya nandidiri ang mga kapatid niya sa kanya. Pinakilala na sa kanya ang personal bodyguard niyang si Bill na makakasama niya lagi simula ngayon. Minsan ay natanong niya ang mama niya kung pwede ba siyang mag-alaga pa ng llama dahil kailangan niya pa ng ibang mga kaibigan dahil sa mga alagang hayop lang siya nakakaramdam ng tunay
tunay na pagkakaibigan. Sinusubukan niya ring makipagkaibigan sa mga kaedad niya pero gusto lang nilang magpa-picture at tinititigan lang siya. Kinuwento sa kanya ng kanyang mama na kahit nung pinanganak pa lang siya, alam niya nang naiiba si Michael. Meron siyang natatanging liwanag at naniniwala siyang nararapat itong lumiwanag pa sa buong mundo. Kalaunan ay nagtanghalang Jackson 5 sa isang malaking festival at punong-puno ng mga tao ang lugar na sumasabay at humihiyaw at nahuhumaling sa kanilang bawat pagkanta na patunay ng kanilang kasikatan. Lumipas ang mga taon, lumaki na siya. Taong 1978 sa Los Angeles. Gusto na ni Michael kasama ng mga producer tulad ni Quincy na magkaroon ng solo album bukod sa mga kapatid niya. Handa na ang lahat maliban sa hindi pa ito alam ng kanyang ama. Nakiusap si Michael na si Quincy na ang magsabi sa tatay niya. Kaya lumapit nga sila at namangha na pumayag siya. Basta gawin lang ito pag bakante siya tuwing gabi dahil may pit ang bili ng tatay niya na sa kanya si Michael mula alas 9 ng umaga hanggang maghapon. Excited na si Michael sa kanyang bagong album at sinabi niya ito sa kanyang alagang llama. Nagsimula ng recording sessions at simula noon lalong bumilis ang pagsikat ni Michael. Pumatok agad ito sa lahat at bumaha ng mga sulat at regalo para kay Michael at naririnig na ang kanta niya saan mang sulok ng mundo. Ganun pa man ay hindi siya nakakalimot abutin ang may mga karamdaman sa mga ospital. Laging nagdadala ng mga regalo at nagpapasaya sa mga bata. Isang umaga, ginising niya ang lahat at excited na siyang ipakilala ang bago niyang alagang si Bubbles na isang unggoy. Natawa lang ang iba at si Joseph pero inaaruga niya ito na parang sariling anak at kakwentuhan pa sa kanyang kwarto. Minsan ay napansin niyang hindi bagay ang kanyang ilong kaya naglakas loob siyang iparitoko ito dahil gusto niyang maging mas presentable pa sa mas maraming tao. Kaya nahihiyaman siya sa kanyang pag-uwi at ayaw ipakita pero agad siyang napansin ni Joseph kaya nagpalusot na lang siya na meron siyang sinus. Nagkaroon na rin siya ng sariling giraffe at ahas na kasama nila sa bahay. Gumaling na ang ilong niya pero kailangan niya pang mag-makeup. Masaya ang ate niya para sa kanya. Nasabi ni Michael na ngayong malaki na siya, hindi na siya isang bata sa isang grupo at gusto niya nang sundin ang pangarap ng kanyang puso. Minsan ay nagmeeting ang pamilya. Pilit na pinariringa ni Joseph si Michael na ang Jackson 5 ang branding nila at iisa lang dapat sila at walang iwanan. Kahit si Michael pa ang pinakasikat ngayon. Kaya nag-anunsyo siya na magsasagawa sila ng Jackson 5 concert tour dahil gusto niyang sakyan ang kasikatan ngayon ng album ni Michael. Pero maapektuhan nito ang schedule ni Michael kaya sumingit na siya at sinabing pag-iisipan muna niya. Kaya agad na nagalit si Joseph at sinumbat na bakit ngayong nagawa mo ng magsolo sa tingin mo mas magaling ka na sa amin? Kaya hindi na kinaya ni Michael at umalis na siya kasama si Bill. Kahit sa paglabas niya ay maraming laging nag-aabang sa tapat ng bahay nila at nag-aasam na masilayan man lang si Michael. Naglabas siya ng sama ng loob dahil lagi na lang gustong kontrolin siya ng kanyang ama. Kahit meron na siyang plano at gustong mangyari at magawa sa kanyang karir, gusto niya nang makalaya sa kuko ng tatay niya pero hindi niya pa kayang iwan ang kanyang pamilya. Naipayo ni Bill na never nang magbabago ang papa mo at kung gusto mo talagang makalaya sa kanya, kumuha ka ng sarili mong abogado. Ganun pa man ay pinagbigyan niya na rin ang kanyang pamilya at sumama sa concert tour. Agad itong pumatok at sold out lahat ang mga tickets. Ganun katindi ang impact nila sa bawat lugar na puntahan nila. Napupukaw ang puso ng mga audience at napapaluha tuwing sila ay kumakanta. Taong 1981, nakipag-meeting si Michael at dito na niya hinarap ang katotohanan na kung gusto mo talagang lalo pang umangat bilang solo artist, kailangan mo nang bumitaw sa grupo mo. Dito pumasok sa eksena si John na kilalang attorney at manager. Nagustuhan agad siya ni Michael dahil sa tapang at dedikasyon niya. Kaya tanggap agad siya at ang una niyang trabaho, tanggalin si Joseph, ang kanyang sariling ama bilang kanyang manager at siya na ang papalit. Kaya galit na galit si Joseph nang mabalitaan ito. Kinontra siya ni Catherine na palayain mo na ang anak mo. Hindi na siya bata na sunod-sunuran sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Si Michael ang dahilan bakit tayo umasenso. Instrumento ka lang. At kung ayaw mong tanggapin yun, edi ikaw ang lumayas dito. Aray ko, napanood mo hanggang dito, hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko. Minsan ay namimili ng laruan si Michael kasama ni Bill at may nakakilala sa kanya. Kaya kinikilig sila at nagpa-autograph pa sa kanya. At nagsunod-sunod na hanggang sa mapuno na ang buong tindahan. Nang makauwi si na Michael, kinumpronta
Kinompronta agad siya ng papa niya at sinabing anong klaseng anak ang nagsisisante ng sarili niyang ama. Pero hindi na lang kumibo si Michael. Patuloy ang pagbisita niya sa mga bata sa ospital bilang kaaliwan niya. Gusto niyang gumawa ng bagong album na naiiba, na tatatak sa buong kasaysayan kasunod ng malakihang tour sa buong mundo. Musika pa rin ang iniisip niya kahit pinagtatawanan na siya sa swimming pool. Nagtataka ang kapitbahay bakit naglalakad siyang may kasamang llama. May sarili na siyang recording studio sa bahay nila at dito niya iniipon ang lahat ng kanyang mga ideya para sa kanyang mga susunod na kanta. Minsan ay napanood niya sa balita na lumalaganap na ang karahasan at gusto niyang gumawa ng kanta para malunasan ito at isama ito sa album. Kaya nagpasama siya kay Bill para maabot ang mga tao sa kalye at sinama sila sa kanyang rehearsal studio dahil naniniwala siyang ang pagkanta at sayaw ay isang universal language. Unti-unti niyang nabubuo ang kanyang musika at mga galaw para makagawa ng natatanging music video at dito pinanganak ang obra maestrang Thriller. Isa ito sa mga kantang bago sa kalakaran ng music video at tumatak sa kasaysayan ng industriya. Sa tugatog ng kanyang tagumpay, nagpaabot ng congratulations ang presidente ng kumpanya na si Walter at tuwang-tuwa sa kanya at nag-alok kung ano pang maitutulong kay Michael. Pero hindi masaya si Michael dahil hindi pinapalabas ang music video niya sa MTV. Nasabi ni Walter na hindi niya magagawa dahil hindi kailanman nagpapalabas ang MTV ng mga kanta ng black artists. Dismayado si Michael dahil ginawa niya ang music video para mapanood ng lahat. Dapat gumawa din si Walter ng paraan. Kaya agad na tinawagan ni Walter ang MTV na ipalabas agad ang music video ni Michael sa istasyon sa loob ng 10 minuto. At kapag hindi nila ito ginawa, ay iuurong niya na lahat ng kontrata at mga singers sa istasyon nila. Kaya yun nga, binasag ni Michael ang diskriminasyon sa media at sa sobrang kasikatan niya ay dinudumog na siya ng mga tao maski sa kanyang paglabas sa kalye. Taong 1983, nangunguna ang kantang Billie Jean na bumenta ng milyong-milyong kopya na walang katulad sa buong mundo sa TV man o radyo. Walang katulad ang kanyang choreography na pansin sa mga audience. Dito pinanganak ang legendary moonwalk na nagpanganga sa mga audience. Lalo siyang napapamahal sa mga tao pero kasabay din ito ang panunuya ng kanyang sariling ama sa harap ng ibang tao. Sa sariling ambisyon ni Joseph, kinuntsaba niya si Don King na isang boxing promoter na magsagawa ng malakihang promotion at world tour para sa mga anak niya na kikita ng bilyones. Papayag si Don King sa isang kondisyon. Siguraduhin niya lang na nandun si Michael Jackson. Kaya kalaunan, bumulaga si Joseph sa kwarto ni Michael at kinukumbinsi niya na sumama sa panibagong world tour. Agad na tumanggi si Michael pero sinumbatan pa siya lalo ni Joseph na pinayagan niya kitang mag-solo. Ngayon, pagbigyan mo naman ako at huwag mong ibabagsak ang sarili mong pamilya. Kaya natilihan na namang luwaan si Michael. Sa uli ay sumama na lang din siya at nagre-rehearse na kasama ang mga kapatid niya. Nang biglang naisip ni Direk na iangat siya at nang magpasabog ay nasunog ang buhok niya. At napurnada ang production nila. Pinadala agad siya sa ospital dahil nasunog ng malala ang anit niya na nagdulot ng nerve damage at muntikan pa niyang ikamatay. Ang unang alalahanin ni Joseph, kailan siya pwedeng makabalik agad sa stage? Dismayado ang pamilya sa bukang bibig niya. Pinaliwanag ng doktor, mabagal at hindi dapat madaliin ang pagpapagaling ni Michael dahil hindi biro ang tinamo niya. Kalaunan na ipinakita na ang pagkasunog ng ulo niya. Hindi natutubo pa ang buhok niya at mapipilitan siyang mag-wig. Nagtitipon-tipon ang mga fans niya sa labas ng ospital para magpakita ng suporta at nananalangin ng kanyang paggaling. Umiiyak na humingi ng tawad ang kanyang ina na wala daw siyang nagawa para protektahan si Michael. Ayaw muna itong pag-usapan ni Michael at wala namang kasalanan ng kanyang ina dahil wala namang nakakapigil kay Joseph. Lumipas ang mga araw, unti-unti na siyang gumagaling. Binisita siya ni John at nakwento ni Michael na hindi mawala sa isip niya ang mga batang biktima din ng sunog at napagdesisyonan niyang i-donate ang lahat ng $1,000,000 na kikitain niya sa world tour sa mga batang ito na nagdanas din ng hirap katulad niya. Samantala, nagtatalo ang mag-asawa dahil sa mga desisyon ni Joseph na hindi nagsasabi sa mga anak niya, lalo na kay Michael. Siguraduhin mong huli na to dahil kung uulitin mo pa to ay mawawala ng tuluyan si Michael sa'yo. Naikwento ni Michael kay Bill, naramdam niya ang kaloob ng Diyos sa kanyang pangalawang buhay. At dahil dito, natutunan niya ang purpose niya na higit pa sa musika para maabot ang buong mundo, magbigay lunas at magbigay ilaw at ligaya.
Naniniwala siyang lubos na regalo itong mula sa Diyos. Kaya ganun pa man ay itutuloy niya pa rin ang family tour, pero pagkatapos nito ay napagdesisyonan na niyang tatahakay niya na ang kanyang sariling landas ano man ang mangyari. At yun na nga, 1984, pumutok agad ang Victory Tour na inorganisa ni Joseph at nagsama-sama ulit ang magkakapatid sa isang stage na siyang simbolo ng pagtatapos ng kanilang karera. Kakaibang enerhiya ang mararamdaman sa madla sa kanilang pagkanta. Sa pagtatapos ng kanilang unang performance, tuwang-tuwa si Joseph at pinagyabang pa sa mga amigo niyang simula pa lang to. Lalanusin ko ang bawat stage sa mundo at marami pa akong plano. Ramdam na ni Michael ang kakaibang pagod ng kanyang katawan. Pero sumalang pa rin siya sa susunod na entablado na punong-puno ng taong nag-aabang para sa kanya. Pinapanood din sila ng kanilang ama sa gilid at todo ang bawat pag-indak nilang magkakapatid at ang nakakaantig nilang musika. Bago magtapos ang kanta, inanunsyo na ni Michael ang pasasalamat niya sa pagtangkilik nila sa grupo sa loob ng 20 years at sinabi sa harap ng lahat at sa harap ng tatay nila na ito na ang huling pagtatanghal ng grupo at mahal namin kayong lahat. Tiningnan niya ng mata sa mata ang tatay niya saka tinapos ang performance nila. Pagkatapos ay hinabol pa siya ni Joseph pero wala na itong magagawa at tapos na ang pag-aabuso niya kay Michael. Taong 1988, solid solo artist na siya at nagtanghal na uli siya sa panibagong madla na puno ng sigla. Nakakabdinging hiyawan, kinanta niya ang hit song na Bad at sa bawat galaw niya ay nakukumaling ang mga tao at sa bawat letrang binibitawan niya ay tumatatak sa kanilang mga puso. Patunay na siya ang nag-iisang Michael Jackson na walang magiging katulad niya kailanman sa buong mundo. Gusto mo ba ng part 2? Paano siya pumuti? At ano ay kinamatay niya? I-comment mo nga kung anong gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa oray pang masasarap na